Magkakaroon po ng malaking pagbabago kapag sakali na bago natin ang konstitusyon, mga kababayan. Yung presidential ay papalitan natin ng democratic at yung unitary papalitan natin ng federal. Ganon po ang lalabsan natin, mga kababayan. Now, this system will be decentralized simply by converting the presidential system into a democratic system. And in order to accomplish this, there shall be four institutions of the state, namely the legislative, the executive, the government, and the judicial. So, ang lalabas po niyan, yung pong government, ilalagyan po natin ng article which is independent from the executive. Paghihiwalayin po natin yan dahil yan hindi po makatarungan. Dahil yan para bang ang nangyari dyan, parang yung utak at saka kamay ay pinag-isa natin, mga kababayan. Kaya kapag kaya na paghiwalay natin, hiwalay ang utak sa kamay at hiwalay pa rin ang puso, hiwalay pa rin ang referee. Kaya yan gagana na demokratikong sistema. No, ganito po naman ang magiging arrangement ng Legislative Assembly, mga kababayan. Mapapansin niyo na doon sa Charter 87, ang legislators natin ay divided into two houses. Merong House of merong lower house at saka merong upper house, which is the Senate. Now, yan pong sa bagong konstitusyon, ang gagawin po natin pag-iisahin na po natin yan. They will be named simply as legislators. Mas mabuti po yung ganan. Pag-iisahin na po natin sila. Now, sa lower house, mapansin niyo sa Charter 87, meron pa silang tinatawag doon na party list system. Aalsin na po natin yung party list system. Kapag napag-isa po natin yung Senado at saka Kongreso sa iisang house, yan po, kaya na po nilang lahat na tugunan ang legislation ng buong bansa. Hindi na po natin kailangan ang party list system na siyang nagpagulo lamang sa sistema ng legislation, mga kababayan. Now, ito pong buong sistema natin. So we have four branches of the state, the legislative, the executive, the government, and the judicial. Yan po, na-discuss na po natin na magkakaroon ng genuine separation of powers. At saka ang isa pa, yun pong mga poder na yan, yung pong mga powers na yan, ay all powers will be vested not in the institutions, hindi ho sa mga institusyon, kung hindi in the state through its institutions. Kasi kapag vested in the state, ibig sabihin, bayan ang nakapangyayari. Samantalang yung katulad ng ginawa ng mga tipaklong na framers ng 1987 Constitution, doon lang nila ibinested sa mga institusyon. Kaya nangyari, nagkaroon lamang ng powers ay yung mga institusyon, yung state, ay nawalan ng power. So, ngayon po, ang gagawin po natin, vested in the state through its institution. Para mayroon ka ng state, mayroon ka pa ring public servants, at mayroong freedom ang mga mamamayan. Yan po ang magiging napakalaking pagbabago na magaganap sa ating konstitusyon na bago. So, all in all, para ma-convert natin yung presidential system ng Charter 87 tungo sa democratic system ng bagong konstitusyon, tatlong bagay lang po ang ating ginawa, mga kababayan. Ang una, nilagyan natin ng article ang government independent of the executive. Kaya naging four institutions na ng Estado. Ang pangalawa na ginawa natin ay yung
sa bayan natin ibinigay, vested in the state, yung lahat ng poder. Kaya nagkaroon po ng sovereignty o yung soberenya, dakilang kapangyarihan ang bayan at nagkaroon ng powerful public servants at naging malaya tayo mga kababayan. At pangatlo, yun pong mga public servants ng mga institusyon nating yan ay higit na pinalakas sapagkat magkakaroon po ng genuine separation of powers. Yan lang pong tatlong yan ang ginawa natin para ma-convert ang presidential system ng Charter 87 into a democratic system of the new Constitution. Ganlan lang po yan mga kababayan. Yung federal system ay itatackle natin independently from this topic mga kababayan.